Tila hindi lang talaga sa flood control ang may kababalaghan. Sa Batangas kasi, may natuklasang questionableng road project ang ating team. Aba, saan kaya ito? Sinong kawatan kaya ang involved? Lalabas na kaya yung pangalan ng babaeng napakaingay noong nakaraang eleksyon, yung halos gawing santo si Romualdez dahil sa pinamigay na milyones. Lydia, ano ba itong umano'y ghost project, yung kababalaghan na inyong natuklasan dyan? Corina, sa datos na nakuha natin mula sa DPWH website, no, napag-alaman natin na 2nd District of Batangas pala, ang 2nd District of Batangas pala, nakakuha ng pinakamalaking contract cost para sa reflective road stud projects dito sa Region 4A mula 2022 hanggang 2025. Ito na nga ba ang sinasabi ni Magalong? Pero teka, sabi ng Google, siya daw ang nakakasakop sa distrikto ng Batangas, di ba isa siya sa mga alipors ng kawatan na Romualdez? At nakita rin natin na ang proyektong ito ay hawak ng kontraktor na Kisha Construction and Supply na sa ating pagsisiyasat ay pagmamay-ari pala ng Tanawan City Councilor at Civil Engineer na si Potenciano Mendoza na Tanawan. Hinagilap ng Billionaire News Channel si Councilor na Tanawan. Sa ating panayam sa telepono, tinanong natin kung pamilyar siya sa mga reflective road studs. Ito ang sagot niya. Ay, hindi po masyado pero narinig ko na po yan. Mali kasi ang tanong mo, na sinabi mo na may magpapalagay ng road stud sa ibang lugar, tapos magkano ang inyong paghahatian. Uri ng Billionaire News Channel, nagkakahalaga ng 101.3 million pesos ang nag-iisang project na ito ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders Inc. Pangatlo ito sa mga cat-eye projects na may pinakamalaking contract costs mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. Sa ating panayam, kinumpirma rin na family business nila ang Kisha Construction and Supply at siya rin ang manager nito. Pero nang tanungin namin kung proyekto nila ang naturang may pinakamalaking budget for road studs. Verify ko lang ho doon sa sekretary ko ha. Kasi pag minsan ho kasi, mga ganyan, may mga nanghihiram po ng mga license. I-verify ko lang. Kasi marami ho kasi mga project naman minsan, nanghihiram, ganyan. Yung iba nanghihiram din. Kami hiraman ng license. Nakalusot na naman siya. Sana diniretso mo na lang ng tanong kung paldo nga ba. Puntahan din natin kanina ang sinasabing location ng proyekto ng Kisha Construction and Supply. Base sa mapa at sa mga nakausap natin sa City Hall, ay wala tayong nakita ni isa na cat-eye o reflective road stud sa daan na ito. Ay wala tayong nakita ni isa na cat-eye o reflective road stud sa daan na ito. Paktay na, ghost project na naman, may budget na milyones, tapos nawawala yung project. Patulong kayo kay Ed Kaluwag baka magpakita sa kanyang mahiwagang mangkok. Paramdam nyo sa amin ang inyong presensya. Kung marami kayo, pailawin nyo yung lahat ng ilaw. Sige. Ghost project nga, para yata yan sa mga multo at mga nakakakita ng multo. So, Lydia, ito ay, ano ba ito? Substandard o hindi naman siguro ghost project? Kung hindi ang... Anong hindi ghost project? Sinabi na nga na walang reflective studs na nakalagay sa lugar kung saan sinasabi na dapat mayroon, baka naman may pinoprotektahan kang pangalan ng politiko, wala pa naman sinasabi na may kinalaman siya, pero sa tingin nyo, may basbas ba mula sa alipors ni Romualdez yung mga cat's eye na di matagpuan? Nadiskubre lang natin ay ang pag-aari, yung may pag-aari ng contracting firm ay yung konsehal. Tama ba? Yes po. Yes, Ayun. yes Corina. Nakita natin na ang isang contractor ay mayroon ding government possession na hawak.